Ito po ay napakagandang kwento mula sa book of 2 Kings chapter 4. Okay, so let us recite. 1, 2, 3, go. One day, Elisha went to the town of Shunem. A wealthy woman lived there, and she urged him to come to her home for a meal. After that, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. She said to her husband, I am sure this man who stops in is from the time to time is a holy man of God. Let's build a small room for him on the roof and furnish it with bed, a table, a chair, and a lamp. And he will have a place to stay whenever he comes by. Praise God for the reading of His Word. You may now be seated. Praise the Lord. God is good. Our topic this morning is entitled The Fate and the Fortune of a Shunammite Woman. Okay? So, mayroong isang karakter sa Bible na hindi nabanggit ang kanyang pangalan. Okay? Siya ay tinaguriang the Shunammite woman. Okay, church? I want you to be excited to hear this message, okay? Because this message that we have now from the Lord is a very, very important message for all of us, okay? Isang istorya na kung saan ay pag napag-aralan natin ang buhay niya, ay makikita natin, ganun pala. Okay? Ganun pala. Okay? Unang-una, ang binanggit dito, siya ay isang wealthy woman. Ano ba ang Tagalog ng wealthy? Brits? Mayaman. Ano? Mayaman. Sino dito ang mayaman? Woo! Praise the Lord. Itataas niyo yung kamay ninyo, ha? Oo, sasabihin niyo, ako yon, okay? Sino dito ang mayaman? Ako yon. Praise the Lord. Amen? Kailangan tanggap natin yon sa isip. Amen? Hindi lang sa isip, sa salita at sa gawa. Amen? Dahil tayo ay talagang pinapagyaman ng ating Diyos. Amen? Amen. So excited ka na ba? Sa mga mayaman na, say amen. Sa mga papayaman pa lang, say amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Why do people want to be rich? Sa tingin nyo ba? Jasmine, sa tingin mo, bakit ikaw ba nangangarap yumaman? Alam niyo si Jasmine ay college, right? So college na siya. Bakit ba tayo nag-aaral at patuloy na nag-aaral? Jasmine, ba't ka nag-aaral? Ayun, para makapag-trabaho. Para saan yung trabaho? Pang-provide, okay? So para kumita ng pera, okay? So sino ang mukhang pera? Hindi si Jasmine. Realistically speaking, actually, we all need money. Amen? O, sino dito yung kailangan mo ng pera? Kaya tinuturuan tayo ng Biblia patungkol sa pera. Okay? There was this one woman who describes by the Bible a wealthy woman. Okay? Yun ang unang description. Alam nyo kasi, makikita nyo ang isang tao, ang una nyo masasabi niyan kung ano yung dominant feature niya. Okay? For example, pag nakita mo si Rem, ano kagad maiisip mo? Joshua daw. Shout out, Josh! Ako pag nakita ko si Rem, naisip ko kagad, worshiper. Ganon. Di ba? Oo, di ba? O pagka naisip nyo naman si Tita Aleli Maranan, anong naisip nyo kagad? Ay, dancer! Hospitality, di ba? O, di ba? Kapag ka si Tony, early bird.
early bird. Okay, ayan. So, ang tao talaga, pagka dinescribe yan, kung ano yung pinaka-dominant feature niya, yun ang masasabi niya. Okay? Si Brit. Wow! Si Bishop. Wow! Ako mapagmahal. Loving, caring, gentleman. Ayan, very thoughtful. Ang dami. So may mga ganong feature. May mga tao naman na pag sinabi mo, ay, yan yung palaging nakangiti. Di ba? Ganon. So may mga iba-ibang features. Pero alam nyo dito, hindi nabanggit yung pangalan ng babae. Ang sabi nga, Shunammite woman eh. Kung saan yung lugar niya, Shunem siya nakatira. Kaya sinabi sa kanya, ay Shunammite woman, taga Shunem yan. Okay? Pero merong isang binigkas na katangian ang Bible patungkol sa kanya. Anong sabi doon? A wealthy woman. Mayaman. Okay? So she is an unnamed woman from the town of Shunem in the tribe of Issachar. Okay? So yan ang description ng Bible sa kanya. Pero bakit nga ba siya naisulat? Hindi nga nilagyan ng pangalan di ba? Pero bakit siya naisulat sa Bible? Okay? You know what? We are now in our team, okay, this month. And I believe we are now on the last 2 weeks, tama? So after this, another Sunday, and then March ended. Ang bilis lang, Ang bilis, Parang kasi simula pa lang natin, patapos na naman. And hindi natin palalagpasin ang buwan na ito na hindi talaga natin nagagrasp, nakukuha, nare-receive kay Lord. Lord, faith-fueled fortune. Amen? Lord, yung sa aking pananampalataya, hallelujah. Lord, it will fuel me to receive the fortune that God has already prepared for you and me. Naniniwala ka ba talaga na ang plano ng Diyos ay pasaganahin ka, paunlarin ka, payamanin ka? Amen? Plano ni Lord yan. Di ba? Sabi nga, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to? Say it with me. Once again. Prosper. Yan ang plano talaga ng Panginoon. Pasaganahin ka, payamanin ka, upang ikaw ay magamit ni Lord towards the expansion of God's kingdom here on earth. Kasi alam ng ating Panginoon, ang commodity sa mundo ay kayamanan ng lupa. Amen? Kaya ibibigay ito sa atin ni Lord. Because the book of Psalms says, the earth and everything in it belongs to God. Kung ang ating Diyos naman pala, ang nagmamay-ari ng lahat, ang ating Ama, ang ating Abba Father, hindi mahirap sa Kanya na tayo ay pagkalooban, pagpalain, amen, ng kayamanan ng mundong ito na sa Kanya rin naman. Amen? Makita tayo ng Panginoon nakatiwa-tiwala. Amen? Kaya mag-iingat tayo sa bawat sentimo na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ito ay ating gagamitin ng may pag-iingat. Are you with me, church? Ng may pag-iingat at paggasta ng may pagtitiwala at pananampalataya sa ating Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, she was wealthy and influential. Okay? Yan yung isa sa katangian ng Shunammite woman na ito. The Bible describes her as a great woman. In Hebrew, it's Gedolah, meaning wealthy, respected, and influential in her community. Okay? Kumbaga, kilala tong babaeng ito sa kanilang lugar. Okay?
Di ba may mga taong kilala? Hindi lahat kasi kilala. Sa pangarap ba, sinong kilala dyan? Ha? Sa syudad ba, sino ba ang, ano dyan, ang kilala dyan? Di ba? Alam ko sa pangarap, si Joey kilala dyan, di ba? Sa lugar mo, kilala ka ba? Connie. Yan, mga Caloocan, di ba? Aba nung minsan nasa SM ko, biglang may sumisigaw, Bishop, ba, kilala ka pala ng mga tao. Tapos minsan nag-uusap kami ni Daddy Bishop, dito kaya sa lugar, punta kami Quezon City, punta kami ng Ortigas, o pumunta kami ng kung saan man, may makakilala kaya sa atin dito, di ba? Maliban na lang na tayo ay talagang artista o kung ano pa man, di ba? Pero sa bawat lugar, meron talaga diyang mga kilalang tao, influential na tao. At isa dito, itong tinatawag na Shunammite woman na ito. Okay? In 2 Kings chapter 4 verse 8, ang sabi diyan, one day Elisha went to the town of Shunem. A wealthy woman lived there. Okay? So very fact yan na sinasabi ng Bible na ang Shunammite woman na ito ay kilala at mayaman. Okay? Ha? Alam nyo, ang dilema minsan, kapag ka mayaman o may pera na ang isang tao, feeling niya, wala na siyang iba pang kailangan sa buhay. 'Di ba? Kaya nga ang sabi, kapag ka daw, mas madali pa daw pumasok sa butas ng karayom. Hindi may mga ganon. Ang isang mahirap na tao kaysa sa isang mayaman na kamelyo. Yan, ganyan, di ba? So anyway, pinapakita dito na kapag ang isang tao ay mayaman, may kaya sa buhay, feeling niya, wala na akong kailangan pang iba sa ibang tao. Yan. Kumbaga, I'm comfortable. I can live by my own. Di ba? May mga ganung pagkakataon. Lalo na kung may posisyon, di ba? May power, amen? May sinasabi sa buhay. Yan, mga ganyan. Pero alam niyo itong babae ito, may iba siyang katangian. Okay? Unang-una siya ay mayaman, wealthy, influential, pero hindi lang yon. She recognized the anointing of Prophet Elisha. Ang babaeng ito, she recognizes the anointing of the man of God. She discerned that Prophet Elisha was a holy man of God and persuaded her husband to build a prophet's chamber, a furnished upper room for him to stay whenever he passed by. Okay? So, ibig sabihin nito na mayaman na siya, pero alam niya, mayroong kakaiba kapag ka ang isang tao ay nagre-recognize or binibigyan niya ng halaga. Ang anointing o ang mga tao, a man of God. Okay? So nung nakita niya na si Elisha, si Prophet Elisha, ay palagi ang dumadaan sa kanilang lugar. Okay? Alam niyo kasi si Prophet Elisha, siya ay humahayo, siya ay nagmi-ministeryo. So, sa mga pagkakataon na siya ay dumadaan dito, nakita ito ng tinatawag na Shunammite woman na ito. This act of generosity becomes the foundation of her miracle. I want you to know this. Notice this. Sa panahon na na-recognize niya or binigyan niya ng halaga ang anointing, ang man of God na ito, wala pa siyang kailangan sa man of God. Wala. She was comfortably living the best of her life. Okay? Pero alam niya, sa puso niya, I need to honor this man of God. Sabi sa 2 Kings 4:9-10, she said to her husband, listen, I am sure that this man who stops in from time to time is a holy man of God. Let's build a small room for him on the roof and furnish it with a bed, a table, a chair, and a lamp.
then he will have a place to stay whenever he comes by. Nagmagandang loob. Nag-offer. Kasi alam niyo, iba yung nasa biyahe. Diba? Iba yung pag yung nasa biyahe. Iba yung pag nasa ibang lugar ka, wala kang matutuluyan, tapos biglang may nag-offer sa'yo, dito ka na magstay. Diba? Dito ka na makituloy. Yan. Habang nandito ka sa lugar, you can use this room. Wow, praise the Lord. Amen? Sa mga bumabiyahe, alam niyo yan, di ba? Sa mga mahilig magpunta sa ibang bansa, di ba? Sa ibang lugar. Pag nandoon ka, syempre, you will look for a place to stay. At iba yung pakiramdam talaga na may mga tao na nagmamalasakit sa'yo at nag-o-offer sa'yo ng help or ng accommodation. Ang sabi ng 2 Chronicles 20:20, believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in His prophets, and you shall prosper. Amen? So yan ang sabi ng 2 Chronicles 20:20. Una, maniwala ka sa Diyos na tumawag sa propetang yon o tumawag sa man of God na yon, and you will be established. And then if you believe in His prophet or His man of God, and you shall prosper. Amen? So you want to live a prosperous life? Wow, believe in God. Amen? And He shall establish you and believe in His prophets, then you shall prosper. Ano ibig sabihin ng believe? Maniwala sa Tagalog. And it follows honoring the man of God na nakikita mo, na magiging pagpapala sa buhay mo. Amen? Alam nyo, ang mga prophet of God, ang mga man of God, di ba? Pag yan ay nanalangin para sa'yo, nagbubukas ng pintuan ng langit, mag-open heaven ang buhay mo. Amen? Abay, sabi nga ng Biblia, bigyan mo lang ng malamig na tubig, di ba? Cold water, di ba? Ay pagpapalain ka. Amen? Praise the Lord. Amen? Mahal tayo ng tubig na malamig. Okay? Praise the Lord. Amen? And then, ano pang sabi dyan? She received a miracle son. Thank you, mahal. Okay, praise the Lord. Listen, okay? Ang sabi ni Isaac, sabi ni Prophet Elisha sa kanyang servant, itong babaeng ito, palaging nag-o-offer sa atin ito, sabi gano'n, ano bang pwede kong maipanalangin para sa kanya? Because alam ni Elisha, the power of his prayer. Alam ni Elisha yun. Amen? Ano bang maipagpapanalangin natin sa babaeng ito? Diba? Kayo ba naranasan nyo yun? Yung meron bang tumulong sa'yo? O kaya may nag-accommodate sa'yo? Diba andun yung puso mo na, paano ko kaya mabibless to? Di ba? Di ba ganon tayo? Paano ko? Kaninang umaga, binigyan ako ni Lou ng, ano bang tawag doon? Ng overnight oats with grapes. Okay? So, nung binigyan niya ako, syempre, tuwan-tuwa naman ako sa kami salad. Praise God. Pero alam niyo, nung binigay niya sa akin yon, natuwa ako. Tapos binigyan din ako ni tita ng mani, peanut, di ba? Binigyan din ako ni Vange ng peanut. Ang dami kong mani, di ba? Praise the Lord. Alam niyo, nung binigyan nila ako noon, I felt special. I felt na, praise God, na the thought of those people thinks of you. Amen? Pati lahat ng mga nag-o-honoring sa amin, every time we receive that, mapapahaleluya ka talaga, mapapagpasalamat ka sa Panginoon. At sa bawat panalangin ko, sa bawat panalangin namin ni Bishop, talagang nakalista yung mga pangalan ninyo. Pati yung mga prayer request nyo. Yung iba walang prayer request. Kaya ang sasabihin na lang namin kay Lord, Lord, kung ano po ang panalangin nito sa puso niya. Lord, I say amen for the glory of your name. You always want to give back something in return. You always
always want to bless those person who blesses you. Amen ba? Amen? And you know what? Ang sabi dito, ang alam ko, wala siyang anak. Yan. Old age na to, wala pa siyang anak, di ba? Kaya ang sabi, okay, tawagin mo siya. Because of her kindness, Prophet Elisha prophesied that she would bear a son despite her husband's old age. And the prophecy came true. Ang nakita ni Prophet Elisha, ang kailangan nito, wala siyang anak, so magkakaanak siya. Kaya ang sabi sa 2 Kings chapter 4 verses 16 to 17, next year, at this time, you will be holding a son in your arms. Bay, sabi pa ni Shunammite woman, no, my Lord, she cried. Oh, man of God, don't deceive me and get my hopes up like that. But sure enough, the woman became pregnant. And at that time, the following year, she had a son, just as Elisha had said. Hallelujah. Amen. Imposible magkaanak ako. Don't give me hope. Bakit? Kasi matanda na. May edad na. Kumbaga, scientifically speaking, hindi na kayang magkaanak. But I want you to know that if you believe the Lord, a miracle is about to give birth in you. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya naman nung naniwala ang Shunammite woman, right at that very hour, the following year, at that same time, she was holding and carrying a baby of her own. Amen? Praise the Lord. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Sabihin nga natin, walang imposible sa ating Diyos. Yan. Amen? So, napag-aralan natin na ganun pala yun, di ba? Every time we honor the man of God, every time we honor a prophet, we are giving ourselves a favor. Amen? We're giving ourselves a favor from the Lord. Amen? Napakabuti ng ating Diyos. Kaya tayo sa ating buhay, kami ni Daddy Bishop, we always honor our man and woman of God. Ayan. So shout out kay Papa Ted and kay Mother Lily. Amen? Praise the Lord. At yang mga man and woman of God na yan ay gift sa atin ng ating Panginoon. Amen? They will prophesy. They will pray for us. Praise God. Amen? Sila yung palagian tuwinang nananalangin sa atin. Backing us up in prayer. Guiding us. Minsan hindi natin na-appreciate yun. Di ba? Pero I want you to know and appreciate those man of God over your life. The covering of prayer na binibigay sa atin ng ating mga man and woman of God. Hallelujah. Amen? In second, if you believe in the Lord, a miracle is to give birth in you. Okay? So, sa ating Diyos, walang imposible. Amen? Sabihin nga natin yan lahat. Sa ating Diyos, walang imposible. Praise the Lord. At hindi natatapos dyan. Okay? Hindi natapos dyan yung miracle na naranasan ng Shunammite woman. She even experienced a resurrection power. When her son later died, she refused to accept the loss. She went straight to Prophet Elisha, declaring, everything is fine. And her son was miraculously raised back to life. Yung pang binigyan ka ng anak ng answered prayer, but after a while, namatay, kinuha, ano to, binawi? Diba? Yung answered prayer mo, naging yes and amen, tapos nawala. Ha?
Pero alam nyo, may isang napakaganda ditong ginawa ng Shunammite woman. She knew kung sino yung pupuntahan niya. She knew kung sino yung makakabuhay sa anak niya. Hallelujah. Through our God. Ang sabi dito sa 2 Kings chapter 4 verses 18 to 19, one day, when her child was older, he went out to help his father who was working with the harvesters. Suddenly, he cried out, "My head hurts." Suddenly, he cried out, "My head hurts, my head hurts." His father said to one of his servants, carry him home to his mother. So the servant took him home, and his mother held him in her lap, but around noontime, he died. And as he approached the man of God at Mount Carmel, Elisha saw her at a distance. And he said to Gehazi, "Look, the woman from Shunem is coming. Run out to meet her and ask her, 'Is everything all right with you, your husband and your child?'" Ang sabi ng Shunammite woman, "Yes." The woman told Gehazi, "Everything is fine." Nakita nyo ba? I hope you can vividly imagine these things. Nung papunta ang Shunammite woman kay Prophet Elisha, nung nakita ni Prophet Elisha, ano sabi ni Prophet Elisha sa kanyang servant Gehazi? "Come on, run unto her. May kailangan yan. Puntahan mo. Bilisan mo." Ganon kaimportante kay Prophet Elisha ang Shunammite woman. Ganun ka-importante sa kanya yung mga tao na nag-o-honor, na nagbe-bless sa kanya. Puntahan mo anong kailangan niya. Naalala ko tuloy nung na-aksidente si Josh at si Ann. Mga honorary yan, mga bata na yan. Talagang nung nalaman namin, kami ni Daddy Bishop, talagang, we just didn't cry. We just didn't prayed. Pero ang unang sabi ni Daddy Bishop, padalan mo ng pera. Bigyan mo, ipalipat ng ospital. Ngayon na. Sabi ko, gabi. Ngayon na. Yan, di ba? Buti na lang may online transfer. Di ba? Yun yung action. Ano yung kaya kong gawin sa pagkakataong ito? Bagamat malayo ako, gagawin ko. Ganun yun. Kaya nung nakita ni Prophet Elisha, go, run! Kumustahin mo? Anong nangyari sa kanya? Hindi lang sa kanya, sa asawa niya, sa anak niya. Ganun kaagad, di ba? Pero bilib ako dito sa sinabi ng Shunammite woman, patay yung anak niya. Pero ano sabi niya? Everything is fine. Sabihin nga natin, everything is fine. Wow. Amen? Her confession was not defeat by faith, but faith speaks before it sees. Her word shaped her outcome. She didn't say it's over, but she said everything is fine. Praise God. Amen. Resurrection power responds to faith-filled confession. Amen. Andun yung faith niya. Everything is fine. Amen. Praise the Lord. Amen. Dapat ganun yung faith natin. Praise God. Amen. Everything is fine. When you declare in faith, God will demonstrate in power. If you confess with faith, whatever died in your life, maging ito ay dreams, kung ito man ay relationships, kung ito man ay finances, or even your calling, God can resurrect it to life. Hallelujah. Amen. Lahat na naniniwala, magsabi ng amen. Lahat daw ng namatay sa buhay mo, kayang buhayin muli ng Panginoon. Amen? We just have to declare it by faith.
Lahat ng mga sirang pamilya, silang relasyon sa pamilya ko, maaayos. Hallelujah. Ang aking pamilya ay makakakilala sa Diyos. Amen. Hindi pa nangyayari, hindi mo pa nakikita, pero pinapaniwalaan mo na. Hallelujah. Pagpapalain ako ng Diyos ng sarili kong bahay. Hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo na. Hallelujah. Gagamitin ako ng Diyos to preach the gospel, not just in the Philippines, but all throughout the nations of this world. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararanasan, pero pinaniniwalaan mo na. Amen. Magpapastor ako, gagamitin ako ng Diyos. Hallelujah. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararanasan, pero pinaniniwalaan mo na. Amen. Makakalakad si Ian. Amen. Hindi pa natin nakikita, pero pinaniniwalaan na natin. Amen? Praise God. Amen. Lalabas ng ospital si Josh, si Ann, ng malalakas. Hallelujah. Mas malakas pa nang pumasok sila doon o nang bago mag-aksidente. Amen. Hindi pa natin yung nakikita, pero pinapaniwalaan natin. Amen? That is faith. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Thank you, God. In 2 Kings chapter 4 verses 32 and 33, it says, when Elisha arrived, the child was indeed dead. Gano'n nakatagal ito, di ba? Alam mo kasi, obvious ang patay, pag hinawakan, matigas na, wala na, di ba? But blazing, and sabi ito, lying there on the prophet's bed, he went in alone and shut the door. Akalain mo, doon pa hiniga. Doon sa hinihigaan ni Prophet Elisha. Di ba? Sabi, ay naku, he went then and shut the door behind him and prayed to the Lord. Sige, lumabas kayo. Sabi ni Elisha, mananalangin ako sa Diyos ko. Hallelujah. That is faith. Praise God. Amen. Then verse 34, then he laid down on a child's body. Look, placing his mouth on a child's mouth. He breathed the Spirit of God because the sovereign Holy Spirit is upon Elisha. Hallelujah. The Spirit of the Lord, hallelujah, cometh upon from his mouth to the mouth of the boy, his eyes on his child's eyes, his hands on a child's hands. And as he stretched out his hand on him, the child's body began to grow warm again. Amen? Purihin ang Diyos. Elisha got up in verse 35. Walk back and forth. Lalakad si Elisha, excited, across the room once. And then he stretched out again on the child. This time, the boy sneezed 7 times and opened his eyes. Palakpakan natin ang Panginoon. Akalain mo ang patay na buhay dahil sa pananampalataya. Amen? Amen? Ganyan na ba kalala yung problema mo at problema ko na kailangan ng bumuhay ng patay? Hindi pa naman siguro, di ba? Amen? Maaring may sakit, karamdaman, pero hindi pa patay, di ba? Maaring kailangan mong buhayin yung iyong pinansyal. Maaring galing sa bankruptcy, di ba? Pero hindi pa patay. Amen? Maaring sira yung relasyon sa pamilya, pero buhay pa yung mga pamilya mo. Amen? Hindi pa ganun kalala. Amen? Amen? You know what? God can make a way when there seems to be no way. Pagtingin mo walang solusyon sa problema, then look up. Pag tumingin ka sa langit, open heaven. Amen? Anong katanungan mo, may kasagutan. Anong problema mo, may solusyon sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Amen? At hindi pa dito nagtatapos. Balikan natin yung simula. From the very start, wala pang kailangan yung Shunammite woman. She started to honor the man of God. And you know what? It was a seed that sprout to many miracles in her life, in her family, kasama ang kanyang anak.
na binuhay. Amen? At hindi lang dyan nagtatapos. She later received full restoration of her property. Kasi during, dito na tayo, from 2 Kings chapter 4, talon tayo sa chapter 8. Pagdating ng chapter 8 ng 2 Kings, nagkaroon ng tinatawag na famine in the land of Shunem. At dahil alam ni Prophet Elisha na magkakaroon ng great famine in the land, sinabihan niya na kagad yung Shunammite woman, mayaman ka sa lugar na ito, magkakaroon ng tagtuyot, magkakaroon ng taghinap, lumipat ka na. Grabe talaga. Amen? Grabe! Amen? Sana magets natin yun, di ba? Hindi pa nangyayari ang kalamidad, lumipat ka na, maghanda ka na, magkakaroon ng taghirap dito sa lugar na to. Hindi ka pwede maghirap, wealthy woman ka. Hallelujah. Amen? Lumipat siya sa Philistine. Lumipat siya doon, Sumunod siya. Hindi pa nangyayari, sumunod na siya sa man of God. Lumipat na siya, di ba? And then you know what? She was spared. Kasama ang kanyang household. Lumipat na siya, di ba? And then afterwards, he went back. Kasi tapos na ang famine. Years after the miracle during a famine, she obeyed Elisha's instruction to leave the land. When she returned, the king restored all her land and all the profits it produced during her absence. In 2 Kings chapter 8 verse 4, ang sabi dito, as she came in, okay, ito yung story, napakaganda nito, huwag niyo mamimiss to, okay? Noong chapter 8, natapos na ang famine, babalik na siya. Iba kasi yung hometown mo, di ba? Iba kasi yung pumunta ka sa isang lugar for a certain reason, pero kailangan mo nang bumalik kasi sa akin yun lugar ko yun di ba? Property ko yun So afterwards, bumalik na siya. Kita nyo as she came, sa verse 4, chapter 8 verse 4, as she came in, the king was talking with Gehazi, the servant of the man of God. Si Gehazi is the servant of Prophet Elisha. So si Prophet Elisha during this time ay, thank you, Bishop, nasa Damascus, okay? Siya ay nakikipag-usap sa iba't ibang hari kasi alam niyo, ang prophet, nakikipag-partner yan sa king, seeking advice, nag-guide. And during this time, ang kausap ng king of Shunem is si Gehazi, yung servant ni Prophet Elisha. Kita nyo to huwag nyo mamimiss to Ang sabi dito, as she came in, the king, nung pumasok si Shunammite woman, the king was talking with Gehazi, the servant of the man of God. The king had just said, tell me some stories about the great things Elisha had done. Nung araw kasi wala pang mga social media, di ba? Hindi nila alam kung anong latest, ganyan. O kaya hindi nila nalalaman kung ano yung mga history. Pero andyan si Gehazi, sabi mo nga sa akin, ano ba yung mga miracles na ginawa ni Prophet Elisha? And then sa verse 5, ang sabi dyan, and Gehazi was telling the king about the time Elisha had brought a boy back to life. Listen, at that very moment, the mother of the boy walked in to make an appeal to the king about her house and the land. Look, my lord, the king, Gehazi explained, here is the woman now, and there is her son, the very one Elisha brought back to life. Is it true? The king asked her. And she told him the story. Verse 6 na tayo. So he directed one of his officials to see that everything she had lost was restored to her, including the value of any crops that had been harvested during her absence. This is not a coincidence. Hindi siya coincidence or nagkataon lang, hindi. Sa pagkakataong ito, kausap ng hari si Gehazi at nais ng hari, kwento mo sa akin ano ang mga miracles na ginawa ni Prophet Elisha. And then saktong dumating si Shunammite woman, di ba? Grabe yung favor ni Lord.
At ano yung hinihingi ng Shunammite woman? I want my land, my property back. Nagkaroon siya ng witness. Sa Gehazi, di ba? Ang sabi, siya yun. Siya yung kinukwento ko sa'yo. Yan yung batang binuhay. Hallelujah. Amen? At ano ang nangyari? Because of her faith and obedience, the Shunammite woman didn't just get her land back, but she received all the profits it produced while she was gone. Hindi lang ibinalik sa Shunammite woman yung bahay niya, hindi lang binalik sa Shunammite woman yung land niya, pati yung mga profits, kung ano man yung naging ani sa kanyang mga kalupaan. Remember, she's a wealthy woman. Yung mga profits ng land niya, during her absence, ibinigay sa kanya. Grabing favor. Amen? Amen. Ganyan if you are inside the will of God. Very clear ang direction. Iko-connect ka ng mga tao ni Lord, iko-connect ka ng Diyos sa mga tao na makakatulong sa'yo for the fulfillment of His great plan in your life. Padadalang ka ng hari, padadalang ka ng Gehazi, padadalang ka ng mga witnesses, and everything will be aligned. Hallelujah. Kung saan ka papuntahin ng Panginoon, He will provide. Magkakaroon ng clear direction. Makikita mo, everything follows your schedule, your provisions, and all the people around you. At alam nyo, isa pang napakaganda dito, God will spare you. Iililigtas ka ng Diyos sa anumang famine, drought, o paghihirap na maari mo sanang daanan, pero hindi, ililigtas ka ng Diyos. Amen? God's restoration is not partial. Church, it is complete and overflowing. What obedience surrenders, God restores. With interest. Ganyan ang Panginoon. Ayaw ni Lord ng may utang. Amen? Ang Diyos nagbabayad higit pa. Itong Shunammite woman, inalagaan yung man of God. Itong Shunammite woman, binless, pinagpala ang lingkod ng Diyos. Hallelujah. Amen? At dahil doon, God takes care of her. Wealthy na nga hindi na kailangan ng tulong. Pero God is all-knowing. Alam niya, walang anak, kailangan magkaanak. Alam niya, magkakaroon ng famine, kailangan ma-restore. Alam niya, mawawala yung ari-arian, kailangan maibalik. God knows not only the past and the present, but even the future to come. Kaya wag mong sasabihin, wala akong kailangan sa Diyos, di ko kailangan mag-honoring. Ba't ako mag-honoring sa man of God, di ba? Wala akong kailangan sa man of God. Oh, maybe now. But you must know and realize the power of every spoken words that the man of God over your life. Nakita niyo si Prophet Elisha. Grabe, no? Nung namatay yung anak ng Shunammite woman, inilak yung sarili, nag-pray, speaks life. Hallelujah. And God honors the prayer of a righteous man is what? Powerful and effective. Hallelujah. Amen. Restoration is not just about getting back what you lost. It's about receiving more than before. Amen. Praise the Lord. Amen.
sa lahat ng nawala sa ating buhay, lahat ng mga ninakaw ng kaaway sa ating buhay, God will restore it back. Amen? God will restore it back 7 times. Hallelujah. Amen? More and more to come in our life. But one lesson that we need to learn and realize is the power of the spoken word, the prayer of a man of God over our life. And church, it is very, very important in our lives today and in the future to come. Tayo lahat ay magsitayo. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Sovereign Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, O God, that you have taught us, O God, hallelujah, principles in life, O God. We thank you for the life of this Shunammite woman, O God, that in spite of her riches, O God, a wealthy woman as described by the Bible, and yet she honored the man of God that you have sent over to her life. Salamat po, Panginoon, for the wisdom, godly wisdom na ibinigay niyo po sa amin. Lord, a lot of us may aspire or might, have been praying blessings. Hallelujah. Lord, alam po namin walang masama dito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang bawat kayamanan ay pagkakaloob niyo sa amin ay gagamitin for your glory and honor at para masustain ang lahat na aming pangangailangan, O God. But moreover than that, O God, hallelujah, matuto po kami mag-submit sa inyo. Matuto sa prinsipyo ng inyong salita, hallelujah. Lord, hindi namin pangungunahan, Panginoon, ang aming mga katalinuhan na sa inyo rin naman nagmula, Panginoon. Because we will surrender and submit everything, O God, unto you, O Lord. Salamat po sa mga prinsipyo na itinuturo niyo po sa amin ngayong oras na ito, O God. Hallelujah. Lord, we want you. Above all else, we want you, O God. We want you. We need you. We love you. And we will obey you because we honor and we love you, O God. Hallelujah. Ganun din, salamat po, Panginoon, sa mga man and women of God over our lives, our spiritual parents, O God. Salamat po sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Continue, O God, hallelujah, to bless the works of their hands. Extend their territories, O God. Hallelujah. And Lord, continue, Panginoon, maranasan nila, Panginoon, ang favor, O God, that comes from you, from our great pastor, O God, our Lord and Savior Jesus Christ, which is the head of the church, from which anointing overflows, hallelujah, from the crown of his head down to your church, to Christ the Rock family. Salamat po, Panginoon, hallelujah. Unto you be all the glory, honor, worship, and praise. And this we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, God.